Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, Trillanes pinuna si Leni Robredo. Umani ng reaksyon, ang pahayag ni Antonio Trillanes matapos niyang punahin ang umano'y nonchalant o tila kampanting pananaw ni Leni Robredo kaugnay sa posibilidad na tumakbo sa pagkapangulo si VP Sara Duterte sa 2020. Sa panayam ng programang Long Conversation, The View from Manila, One News, iginiit ni Trillanes na maaring maka-apekto sa pagkakaisa ng oposisyon ang ganitong postura ni Robredo. Ayon sa kanya, tila nakataon pa sa kanyang tungkuling bilang alkalde ng Naga si Robredo at wala pang malinaw na indikasyon kung paano niya haharapin ang mas malawak na usaping pambansa, partikular ang 2028 elections. Ito ang statement ni Trillanes. But if she's going to rule out any scenario that she'll run in 2028, she has to be definitive. The fact that she isn't definitive leads me to conclude that she is really interested. Wala daw klarong paninindigan si Mayor Lene sa 2028. Kaya ang conclusion ni Trillanes is interesado siyang tatakbo. Ano ba yan? Malabo. Dagdag pa ng dating senador, mahalaga umano ang maagang paglilinaw ng plano upang mabigyan ng espasyo ang iba pang posibleng kandidato ng oposisyon tulad ni Bam Aquino at Risa Hontiveros. Magkakaiba, mayroon na akong siguro a month ago, nagsabi naman si Trillanes na wala na daw si Madam Leni, hindi na daw siya tatakbo. Dahil hindi daw siya interesado. That was a month ago. Kaya, sabi ni Trillanes, nasa dalawa na lang pagpipilian, Bam Aquino or Risa Hontiveros. Sinabi niya yan nun. Bakit ngayon, sinasabi niya na walang malinaw na desisyon ng Mayor Leni kung tatakbo hindi. Hindi nyo pwedeng pilitin yung tao. Kung ako ang nasa papel ni Mayor Leni, mas mabuti mag-concentrate lang muna ako sa Naga dahil mas marami akong matulungan. Dahil kung ako si Leni ngayon ako nag-iisip Leni. Natalo ako noong 2022. Paano ako mananalo ngayon? Na VP Sara ay napaka-popular. Kahit anong gawin ng Marcos camp, kakamping camp na paninira sa kanya, siya pa rin ang nangunguna sa mga surveys. The same thing in 2022 elections, Mayor Sara pa rin ang nangunguna, kailan umayaw lang siya. Dapat sana presidente na ngayon si Sara Duterte kung tumuloy lang sana siya na nagkandidato noong 2022. The presidency is mine, sabi nga ni VP Sara, in the making. Na kinumpirma naman ni former Governor Luis Chavit Singson na sigurado nang mananalo si VP Sara kung nag-decide lang siyang tumakbo noong 2022. So the same thing ngayon. Malayo pa ang eleksyon, nangunguna palagi siya, hindi nagbabago ang numbers niya. So paano ko tatalunin ang isang frontrunner?
Kung noong vice president nga siya, nasa poder siya. Kalakasan niya noon eh. Natalo siya. Ilang milyon lang ba ang kwan? Kung hindi ako nagkakamali, 15 million lang ang nakuha niyang boto compared sa 31 million ni PBBM. So malayo yung agwak. Si VP Sara, 32 million. So ngayong election 2028, kung ako ang mag-analyze, there is no way na tatalunin ko, ako, si Mayor Leni, there is no way na tatalunin ko ang mga si VP Sara. Kaya hindi ako tatakbo. Naga, sigurado na akong panalo. And Naga is close to my heart dahil yung alaala ng yumao kong husband, JC Robredo, nandyan, ipinagpapatuloy ko ang kanyang legacy. Oh, di ba? So, pasensya na lang. Makikita mo ang desperation. Kasi nga, ang pinakamalakas na kandidato ng Dilawan is si Mayor Leni. Ano ba yung latest survey ng WR numero? 35% si BP Sara, 18% si Rapi Tulfo, 15% si Madam Leni. Compared mo kay Risa Hontiveros, napakababa, 0.7%. Si Bam Aquino, I think naka 3% si Bam Aquino. Kaya desperado sila, nakikita nila na walang chance manalo si Bam or si Risa kay BP Sara. Kaya ngayon, pinupus nila na go, 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 Leni, Leni, Leni. Another strategy ni Trillanes na ipinupus niya, mag-coalition daw ang Marcos at kakamping para mas malakas yung chances nilang manalo. Kailang ang mga political analysts, marami nang nagsasabi na imposibleng mangyari yan. So good luck, ex-Senator Trillanes. Sana manalo ang iyong manok sa 2028. If not, humanda na kayo kay BP Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Ano yung natagaan mo og yero? Mga atop ni siya karon. Ang ipatindog nga balay. So mo na ni ang iyang atopan. Ano tadi ba? Ano be? Jista man yan sin. Sumbakan ko ko. Masumbakan dahil ko. Og karon human na gyud sa pag-atop ang gihatag namo nga yero, so dili na gid sila maulanan kay maayo na nga tan-awon ang yero nga nakaatop. Pasalamat sa gihatag nga tabang sa sin kay kun pagpalit lang sa atop lisod jud kay ang among paningkamot tama na gid sa kaon labi kana atong mga eskwela
Dako gid akong pasalamat sa Ginoo nga naagi hinabang nga nakaabot nga tabang nga pinagi sa pagtabang sa usa ka tawo sa atok nga kuan kini ang gihatag sa moa. Ginoo nga labtan mi sa tabang kay wala man kita lain pasalamatan og naapay ta sa kalibutan kay ang kitang tawo wa man kita mahibok wa gid ang Ginoo. So salamat kaayo.